Samahan niyo ako sa journey ko kung paano ako magkakaroon ng Maya Black Credit Card. Tingin ko makakatulong sa inyo to kung susundin niyo yung strategy na ipapakita ko sa inyo. Umpisa na natin. Bali, may dalawa munang credit card dito si Maya, which is yung regular credit card or yung secured credit card. Dito sa secured credit card, kailangan mo lang mag-deposit ng certain amount. Tapos, pag okay na, bibigyan niya sa yung same credit limit para doon sa dineposit mo. Dito naman is nakadepende sa credit standing mo. Ito yung feature na hindi ko dati pinapansin and tingin ko kasi okay na ako doon sa regular credit card ko na ginagamit. Yun pala, ang layo ng dalawa na yun. So, sobrang ganda na ito. Earn 1 mile per 40 pesos spent. Actually, pagdating sa mga OFW, may yung pinaka-OFW friendly. Although may mga mas maganda pang credit card pagdating sa pag-earn ng miles, pero karamihan kasi major banks, automatic nire-reject nila yung mga OFW. Dito sa Maya, basta gamitin mo lang, kahit na OFW ka, mataas yung chance natin na offeran or maging eligible para sa Maya Black Credit Card. Nung binasa ko yung terms and conditions, siguro ang downside lang nito is sobrang higpit nila kumpara dun sa iba pang mga banks. Okay, so yung annual fee niya libre. Tapos dito, pag matagal mo hindi ginamit yung Maya Black Credit Card, maniningil na yan ng 50 pesos per month. Tapos ito naman sa finance charge, cash advance rate at saka cash advance fee, pati yung late payment fee, hindi naman mangyayari sa akin yan kasi once na ginagamit ko yung Maya Credit Card, binabayaran ko na kagad. Hindi ko iniintay yung statement date kasi basta pagkagamit ko ng card after a few days, binabayaran ko na kagad para wala ko isipin. Kasi ang mahirap dyan, pag nagkaroon tayo ng late payment fee, so automatic 1,000 na kagad yan. Ako kasi, mindset ko, hindi ko hayaan na kumita sa akin yung bangko. Tapos ingat nga lang din pala, pag magkaroon kayo ng credit card, iiwasan yung lumagpas siya ng credit limit nyo. Kasi kunwari, dito kasi magkakaroon ng over limit charge na 750 pesos. Example, may 15,000 pesos na credit limit ka. Tapos naubos mo na yung 13,000. Tapos may binili ka na, may gusto ko pang bilhin na sa tindahan na worth 4,000. Pag sinuwipe mo yung Maya Black Credit Card mo, i-reject niya yung transaction na yun kasi lumagpas ka ng credit limit mo na. Tapos, matcha-charge ka pa ngayon ng 750 pesos dahil lumagpas ka sa credit limit mo. Yun yung iniwasan natin. Pati yung mga installment na yun, hindi ko ina-avail kasi papatong yung mga ganito. Iniwasan ko yan. Punta ngayon tayo sa table na to. Bali, ito yung flight redemption table ng Philippine Airlines na ang flight is mula Manila papunta sa mga cities na to. Tapos, regarding naman sa Maya Black Credit Card natin, so meron siyang 1 mile per 40 pesos spent. So, kung susumahin, ito lang yung kailangan nating gastusin para makapag-avail ng 4,500 miles para ma-avail tong Busuangan na flight. So, ganun din dito. Kunyari, kung Cebu naman na flight ang gusto mong ma-avail, kailangan mo lang gumastos ng 340,000 pesos gamit yung Maya Credit Card Black para makaipon na tayo ng 8,500 miles. Ayan, para ma-avail na natin yung Cebu to Manila to Cebu na flight. So, dodoblihin mo na lang yung gastos dito para maging round trip ticket na siya. Dito ngayon papasok yung Philippine Airlines flights natin. So, kung OFW ka na ang flight is Philippine Airlines lagi pag nagbabakasyon sa Pinas, make sure na gumawa ka ng Philippine Airlines account, tapos install mo yung Philippine Airlines app, ipasok mo yung mga booking details mo doon, tapos yung Philippine Airlines ID mo o yung Mabuhay Miles ID, ilalagay mo doon para after every flight na natatapos mo, is nare-receive mo yung mga miles points noon. Ang maganda pa kasi matagal yung expiration ng miles points ng Philippine Airlines. So kahit na magbakasyon ka ng 2 years doon, tapos ang magiging plan mo niyan is pag uwi is doon ka magta-travel, pwede mong gamitin yung mga miles points na naipon mo. Para lang mapakita ko sa inyo kung gaano ako nagsisisi kung bakit ang tagal kong ginamit yung regular credit card ko na from a major bank, ito yung kailangan kong gastusin para lang ma-avail yung certain flights. Kunwari, dito lang tayo ulit sa Busuanga flight. Kailangan kong gumastos ng 2.29 million para lang makabuno ng 4,500 miles para lang ma-avail yung Manila to Busuanga na flight. Just imagine kung gaano kalaki yung kailangan kong gastusin para lang magkaroon ng round trip na flight dito.
kung babalikan natin yung table para sa Maya Black, so ayan lang, 180,000 to 340,000 pesos. Okay, so punta na tayo sa strategy ko kung paano ako magkakaroon ng Maya Black credit card. Uumpisahan natin dito sa credit. Yan, katulad yan, wala pa akong history sa ilalim. Never ko pang ginamit, basta nakatambay lang dyan. Pero ang goal natin is magkaroon ng Maya, mag-a-avail tayo ngayon. Pero hindi natin kukunin lahat. Yung minimal lang. Kasi dapat ma-maintain natin yung 20 to 30% utilization rate lang. So para maumpisa na natin, punta ka lang sa credit tab, tapos tap natin yung transfer to wallet. Ang i-avail lang natin dito is 100 pesos. 100 pesos lang kasi ang goal lang natin is mag-register or mag-reflect sa Maya na umutang tayo. Yun lang. So ang fees lang nito is 6.99 plus 0.06. Yan. So sobrang dali lang, siguro mga 1 minute, under 1 minute, makakautang ka na sa kanya. So kung titignan natin dito, bali meron tayong outstanding na 107.05. So mula sa inutang natin na 100 pesos, so may excess fee na 7.05 lang tayo na kailangan bayaran. Ipapakita ko na lang muna sa inyo kung ano yung mga strategy na gagawin ko ngayong buwan. Mula March 20 hanggang April 20. So dito umutang tayo ng 100 pesos. Tapos wala muna tayong gagawin. Siguro mga tamang bayarin lang. Tapos ito, optional pero gagawin ko pa rin. Utang ako ng isa pang 100, siguro 50 to 150 pesos. And then, usage mall. Ayan, siguro pambabayad ko yung mga inutang ko sa mga bills doon sa Pinas. Then, utang pa ako na isa pa within these dates. Tapos, ito, ititigil ko, pahinga. Tapos, check ko na kung ano yung mga due date. Kasi dapat mga 5 days before due date, bayaran ko na sila. And since iba-iba yung araw na kung kailan ko sila kinuha, so iba-iba rin yung araw na babayaran ko yun. Tapos dito, wala na akong utangin mula April 11 hanggang 15. Tapos, ihanda ko na yung pera pambayad. Tapos, bayaran ko na sa April 20. Pero baka hindi ko paabutin ng April 20. Baka April 18, bayaran ko na yan para ma-refresh kagad yung credit limit ko na 9,000. Tapos yung mga susunod pa, gagawin ko na lang yan ng separate video next month. So hanggat wala pa yung Maya Credit Black, hindi pa ako eligible, yan yung mga gagawin natin. Ulitin ko yung part na to. Basta huwag kang lalagpas sa 30% ng credit limit mo. Kaya kung mapapansin mo, yung mga susunod kong utangin yan, puro mga 100, 200, basta hindi ako lalagpas siguro ng mga 2,000 pesos or 2,500.